Wellman TV. Dino Abante. Kabanata 231 Papatayin kita. Jessica, paano ka nakakasigurado na okay lang si Country Boy? Hindi madaling hawakan ang Tekashi Sato na iyon, ang darned Japanese na iyon. Marami siyang pandaraya, tulad ng paghahagis ng smoke bomb. Gayunpaman sinusubukan niya, hindi kayang talunin ng Japanese na iyon si Dino, confident na sagot ni Jessica. Mayroon siyang intuition ng isang babae tungkol kay Dino, na tiniyak sa kanya na ayos lang siya. Ang paghihirap na sigaw na nagmula sa usok ay tiyak na hindi sa kanya pagkatapos ng lahat, siya ay nakipag-away sa kanya noon at alam kung ano ang kanyang tunog. Hindi mapag-aalinlanganan ang mga sigaw ni Dino. Sa sandaling iyon, nawala ang itim na usok. Sa lupa ay may bahid ng dugo at isang Japanese na nakahawak sa kanyang naputol na braso at umiiyak. Nakatayo pa rin si Dino, hawak-hawak ang kanyang sanga ng willow na nakangisi, nakaharap kay Tekashi Sato. You Japanese are ruthless, no? So harsh to your own people. Pinutol mo ang braso ng lalaki mo sa isang indayog. Mabilis sa isang iglap, isinara ni Dino ang distansya at ginamit ang kanyang sanga ng willow para puntiryahin ang mukha ni Tekashi Sato. Si Tekashi, na natulala pa rin sa mga pangyayari, ay nagising sa bagong pag-atake na ito at nakaramdam ng matinding kahihiyan. Hinampas siya ng isang sanga ng willow sa mukha ng isang batang taga-American, at lahat ito ay live na binobroadcast para makita ng mundo. You stupid American, how dare you strike my face? How dare you hit my face with a willow branch? Sampal. Sampal sampal. Hindi nag-abala si Dino sa isang pandiwang tugon. Hinayaan niyang magsalita ang mga kilos niya habang binigay niya kay Tekashi Sato ang sagot niya. American pig, how dare you? You dare hit me in the face again. Talagang galit na galit si Tekashi Sato, ang kanyang galit ay tumataas na parang usok mula sa kanyang mga butas ng ilong. Whoosh! Ang Kurigane katana ay dumudulat sa hangin, naglabas ng malakas na ungol habang tinutukan ni Tekashi ang isa pang indayog sa hita ni Dino. Ayaw pa rin niyang patayin ng tahasan si Dino. Binalak niyang suklian ang kahihiyang natanggap niya ng maraming beses. Sa kasamaang palad para kay Tekashi, hindi umabot ang talam sa binti ni Dino. Sinipa ni Dino, tinamaan si Tekashi sa tiyan at pinalipad muli. Tumpak. Sa isang mapurol na impact, nataman ni Tekashi ang isa pang bahagi ng pader. Nang gumuho ang pader, pinaulanan siya ng mga laryo, na binaon sa pangalawang pagkakataon, bagamat sa pagkakataong ito ay nasa kalagitnaan pa lang. Tulad ng isang asong naghuhukay ng desperadong, sa huli ay nakuha niya ang kanyang sarili. Ikaw stupid American, papatayin kita. Sinita ni Tekashi si Dino na parang asong baliw, hindi na nagpipigil, na may intensyong tadteran si Dino hanggang mamatay sa bulag na galit. Nakalimutan na niya ang lahat ng anyo ng pamamaraan, indayon ang katana ng ligaw sa hangin. Napagod siya sa paghaksawala, humihingal na parang aso, ngunit sa kasamaang palad para sa kanya, walang isang hampas ang damapo kay Dino. Masyadong mabilis ang mga umiiwas na reaksyon ni Dino. Kabanata 232 Higit pang kahihiyan. Nagulat si Tekashi Sato. Isang buzz na ingay ang pumuno sa kanyang ulo habang sinusubukan niyang intindihin ang sitwasyon. Paano naging napakabigat ng batang taga-American na ito? Siya, isang top 10 martial artist mula sa Japan, ay hindi man lang nahawakan si Dino. Si Tekashi, desperado at hingal na hingal, saglit na inipon ang sarili at pagkatapos ay itinuro si Dino, sumisigaw, kung lalaki ka, labanan mo ako ng patas, nang hindi umiiwas. Why are you being so unreasonable? You come at me with the Kurigane katana and expect me not to dodge. Are all you Japanese so shameless and dishonorable? Sagot ni Dino, walang kahirap-hirap na iwinagayway ang sanga ng willow sa kanyang kamay bago nagpatuloy. Gusto mo akong kalabanin ng diretsyo? Walang problema dyan. Pero kapag tumigas na ako, natatakot akong hindi mo ito kakayanin. Ang ipinagmamalaki mong katana ay maaaring mapunta sa 2 piraso sa kamay ng aking willow. Sangay. Anong sabi mo? Sa tingin mo mababasag mo ang Kurigane katana ko gamit ang tigdas na sanga ng willow? Kung talagang lalaki ka,
halika at makipagbanggaan ka sa katana ko gamit ang sanga mo na iyon. Hiwain ko ito sa dalawa bago ka. Alam na. Dahil humihingi ka ng higit pang kahihiyan, masaya akong obligado. Maraming kahihiyan. Ikaw pa ang mapapahiya. Hindi na nag-aksaya ng mga salita, itinaas ni Takashi Sato ang kanyang katana at hinampas si Dino. This time, hindi na umiwas si Dino. Sa halip, hinarap niya ang talim gamit ang kanyang sanga ng willow. Nagbanggaan ang katana at ang sanga ng willow. Inaasahan ng lahat na si Dino ang nagwawala. Ngunit lahat sila ay napatunayang mali. Boom! Sinamahan ng malakas na impact ingay. Basag. Naputol ang Kuragane katana, nahati sa dalawang piraso. Ang sanga naman ng willow ni Dino ay walang kahit isang gasgas. Nagulat ang lahat, hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Ito ay hindi isang ordinaryong espada. Ang Kuragane katana ay ang pinakamahusay na katana sa Japan, na may kakayahang maghiwa sa bakal na parang ito ay putik. Kahit isang brilyante ay maaaring hatiin sa kalahati ng katana na ito. Kung hindi madaig ni Takashi Sato si Dino, marahil ay tinanggap ito ng mga manunood ng Hapon. Pagkatapos ng lahat, ang mataas na ranggo ni Takashi Sato ay bahagyang dahil sa impluwensya ng kanyang ama, si Haruki Sato, ang presidente ng Martial United sa Japan. Kadalasang sadyang natatalo ang mga katunggali sa Takashi sa Japan dahil dito. Ngunit ang Kuragane katana ay ang tunay na pagmamalaki ng Japan, ang numero 1 katana ng Japan, at ngayon ay nabasag na ito ng isang batang taga-bayan ng Amerika na may sanga ng willow. Ang insidente ay isang walang uliran na insulto sa buong Martial United of Japan. Nakatitig sa mga putol na piraso ng Kuragane katana sa kanyang mga kamay, si Takashi Sato ay natigilan, hindi naglakas loob na magtiwala sa kanyang mga mata. Paanong ang isang simpleng batang taga-bayan, na armado lamang ng isang sanga ng willow, ay masira ang numero 1 katana sa Japan, ang Kuragane katana? Papatayin kita. Sa likas na galit, sinugod ni Takashi Sato si Dino kasama ang natitirang kalahati ng Kuragane katana, determinadong saksakin siya. Nang malapit ng sandutan ng matulis na labi ang dibdib ni Dino, itinaas ni Dino ang kanyang sanga ng willow at mabilis itong itinabi. Kabanata 233 Lumuhod. Sa isang malutong na tunog, ang kalahating naputol na Kuragane katana ay pumutok ng isa pang piraso. Ang dating kakila-kilabot na talam, na orihinal na mahigit 50 sentimetro ang haba, ay nabawasan na ngayon sa wala pang 10 sentimetro, halos parang isang punyal. Hapones, kaming mga Amerikano ay naniniwala sa kahit. Sinubukan mo akong saksakin at na-miss, iyan ang problema mo. Kaya tama lang nabigyan kita ng isang atake bilang kapalit. Deklara ni Dino habang iniindayog ang kanyang sanga ng willow. Basag. Ang sanga ng willow ay gumawa ng matalim na ingay nang tumama ito sa mukha ni Takashi Sato, nag-iwan ng pulang-puwang nakahawig ng alupihan na gumagapang sa kanyang pisngi. Laban sa isang walang hiyang bansa tulad ng Japan, isang sampal sa mukha ang pinakamahusay na diskarte dahil hindi sila kumikilos tulad ng mga totoong tao. You stupid American, how dare you hit my face? Baka. Muling sumabog sa galit si Takashi Sato, namumula ang mukha habang itinutok ang natitirang usbong ng Kuragane katana sa dibdib ni Dino. Pagkatapos, sa isang palihim na pagpindot ng isang buton, 3 itim na darts ang bumaril. Ito ay isang nakatagong katangian ng katana. Orihinal na nilagyan ng 18 darts, 3 na lamang ang natitira matapos ang talim ay makabuluhang pinaikli, ngunit ang huling 3 ito ay higit pa sa sapat upang wakasan ang buhay ng pesky American. Habang papalapit ang mga flying darts, iwinagayway ni Dino ang kanyang sanga ng willow. Basag. 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 Sa 3 malulutong na tunog, ang mga darts ay pinalipad. Hinampas ng dalawa si Takashi Sato sa bawat tuhod niya, kaya napilitan siyang bumagsak sa lupa. Ang huling dart ay hiniwa ang kanyang pisngi, pagkatapos ay tumama sa isang matalim anggulo, na tumusok sa mga tuhod ng ilan pang Japanese fighters at naging dahilan upang sabay silang lumuhod. Namilipit si Takashi Sato sa lupa, napaungol sa sakit habang hawak niya ang kanyang mga binti na may pilas. Ang iba pang mga mandirigma ng Hapon,
na nasugatan din, ay yamakap sa kanilang mga tuhod habang sumisigaw at gumulong-gulong sa lupa. Hindi rin binibitawan ni Dino ang natitirang hindi nakaluhod na Hapones. Sa mabilis na pag-indayog ng kanyang sanga ng willow, agad niyang pinaluhod ang lahat. Matapos bumagsak ang huling Hapones, malakas na inihayag ni Dino, mga mandirigman ng Hapon, maliit na aral lang ang araw na ito. Kung maglakas loob kayong magdulot muli ng gulo sa Amerika, ibababa ko ang bawat isa sa inyo, gaano man karami ang dumating. Turning to those from Marshall Club United, he said, "Now that the Japanese fighters are incapacitated, do as you want. Kung sino man sa inyo ang gustong magbulalas, maging bisita ko." Hindi papatay si Dino, ngunit ang sumunod ay lampas sa kanyang jurisdiction. Alam niyang maaaring hindi masyadong mapagpatawad ang mga mula sa Marshall Club United. Pagkatapos ng kanyang deklarasyon, umalis si Dino kasama sina Jessica at Brittany. Ang susunod na eksena ay maaaring maging kakilakilabot, at mas pinili niyang huwag ilantad ang mga babae dito. Pagmamaneho pabalik sa opisina, si Dino ang nasa manibela kasama ang dalawang babae na nakaupo sa likurang upuan. Biglang kinausap ni Brittany si Jessica. "Jessica, sa susunod na linggo ay ika-8 kaarawan ng aking lolo, at gusto kong magpahinga para makauwi." Okay, walang pagdadalawang isip na pagsang-ayon ni Jessica. Ngunit may idinagdag pa si Brittany. "Jessica, may hiling pa ako." "Sige po." "Well, gusto kong hiramin ang country boy. Gusto ko siyang isama sa aking bayan." Ang hindi nakapipinsalang kahilingan ay nakabitin sa hangin, na puno ng hindi sinasabing mga implikasyon, habang sila ay nagpatuloy sa kanilang pagmamaneho. Kabanata 234 na Sino ang Pangulo? Ang pahayag ni Brittany ay nagpabulag-bulagan kay Jessica. "Bakit kailangan mong isama si Dino? Gusto mo bang magpanggap na boyfriend mo siya?" "Boyfriend. He doesn't qualify. Ibinabalik ko ang country boy dahil may mga lumang karamdaman ang lolo ko na maraming ospital na hindi pa napagaling. Kaya, gusto kong tingnan niya. Baka may paraan siya." Saglit na nag-alinlangan si Jessica bago tumango. "Okay. Pero parang nag-aatubili si Dino." "Hone." Nang tatawagan na sana niya itong mahal, tinapunan siya ni Jessica ng isang matalim na tingin, at mabilis na binago ni Dino ang kanyang address. "Boss, assistant mo ako. Hindi ba nararapat na ipahiram mo ako sa ibang babae?" "Talaga? I don't see why it would be," pakli ni Jessica. Then sensing something odd about Dino's statement, she scolded him. "Anong ibig mong sabihin na pahiram ka sa ibang babae? May sakit ang lolo ni Brittany, at pinapapunta kita para tumulong sa pag-aalaga sa kanya. Tinutulungan mo ang isang kasamahan. May problema ba iyon?" Pagkatapos sabihin ito, banayad na pinaalalahanan ni Jessica si Dino ng mga patakaran ng kumpanya. "Dino, seryoso kong ipaalala, ayon sa patakaran ng kumpanya, bawal ang relasyon sa pagitan ng mga empleyado. Magbitiw sa kanilang sariling kagustuhan." Bagamat tila binabalaan niya si Dino, ang mga salita ni Jessica ay malinaw na para kay Brittany. Kung ang isang relasyon ay nabuo, ang isa na kailangang magbitiw ay walang alinlangan na si Brittany, dahil hawak niya ang pinakamataas na posisyon sa The Matthews Organization sa tabi ni Jessica. "So, Jessica, sinasabi mo kung liligawan kita, kailangan mong mag-resign. At pagkatapos ay papalitan ko ang The Matthews Organization." Tinukso ni Dino si Jessica, na nakakuha ng mahinang suntok mula sa kanya. "Are you asking for trouble? How dare you scheme against me? If ever magsalita ka ulit ng ganito, I'll fire you on the spot." Samantala, sa ibang lugar sa loob ng Marshall Club United, ang mga miyembro ay hindi nag-aksaya ng oras sa pagbibigay sa mga mandirigmang Hapones ng tunog na pagigigil. Bagamat hindi nila natalo ang sinuman sa kanila hanggang sa mamatay, iniwan nilang may kapansanan ang mga mandirigmang Hapones, na hinatulan na gugulin ang nalalabing bahagi ng kanilang buhay na nakarete sa pinakamainam. Sa kalaunan, pinaluhod nila ang lahat ng natitirang Hapones at nag-isyo ng pormal na paghingi ng tawad. Ang American martial arts ang pinakamalakas. Basura ang martial arts ng Japan.
Hindi na tayo muling totantong sa lupa ng Amerika mula ngayon. Matapos bunutin ng sunod-sunod na mga pangako at lubusang ipahiya ang mga Hapones, sa wakas ay pinabayaan na nila ito. Nang malutas ang usapin ng manlalaban ng Hapon, muling sumulong si Woods. Tungkol sa halalan ngayon para sa Pangulo, deklara ni Woods, natalo ko kayong lahat. Kaya, simula ngayon, ako na, Woods, ang presidente ng Marshall Club United. Agad namang nagpahayag ng hindi pagkakasundo si Ryan nang marinig ito. Tiyak na natalo mo kami, ngunit natalo ka rin sa Japanese fighter. Si Dino ang tumalo kay Takashi Sato. Kaya dapat si Dino ang presidente ng Marshall Club United. Si Dino bilang presidente. Hindi man lang siya miyembro ng Marshall Club United. Wala siyang sariling club, at huwag nating kalimutang umalis siya bago pa matapos ang lahat, na nagpapakitang malinaw na ayaw niya sa posisyon. Dahil pinili ni Dino na bumaba sa pwesto, at bilang pinakamalakas na tao dito bukod sa kanya, natural dapat akong pumalit sa pwesto niya. Ako dapat ang presidente ng Marshall Club United. Kung sino man ang may issue dito, mayroon kang 3 araw para hamanin ako ng one-on-one. Kung walang makakatalo sa akin pagkatapos ng 3 araw, kung gayon ang posisyon ng Pangulo ay akin. Kabanata 235 ang panawagan ni Ryan para sa tulong. Ang kondisyong inilatag ni Woods ay nag-iwan sa lahat na walang puwang upang makipagtalo. Kaya naman tumanggo na lang si Ryan bilang pagsang-ayon. Sige. Wala nang ibang maisip na paraan si Ryan. Kailangan niyang humingi ng tulong kay Dino. Gusto niyang kalabanan ni Dino si Woods sa ring at pumalit bilang presidente ng Marshall Club United. Pagkaalis ng training ground, agad na tinungo ni Ryan ang The Matthews Organization. Kailangan niyang mahanap si Dino ng mabilis at kunin siya na bawiin ang upuan ng presidente mula kay Woods. Kung hindi, ang Marshall Club United ay talagang magiging laruan ng mga kontrabida na iyon. Bumalik sa kanyang opisina, kumakain si Dino ng Taco Bell burrito nang biglang may pumasok na pamilyar na figure. Ryan! Ryan, upo ka. Ang sarap nitong burrito, gutom ka ba? Agad namang niyaya ni Dino si Ryan na umupo at inabutan ito ng burrito. Dino, I'm in big trouble. Ang president seat ng Marshall Club United ay kay Woods na. Oh! Walang pakialam na sambit ni Dino, saka nagpatuloy sa pagkain. Alam niya kung ano ang gusto ni Ryan, ngunit wala siyang balak na maging ganoong tinatawag na presidente. Ang kumuha ng trabahong walang katumbas na kita ay hindi para sa kanya. Dino, Woods is no good guy. If he became the president, the Marshall Club United will just be his toy. So, I'm asking you to challenge Woods. If you win, you can be the president, pakiusap ni Ryan. Ryan, I won't be the president. Si Woods naman, hindi ako interesadong hamanin siya. Kung tutuusin, hindi naman siya nagdala ng kahihiyan sa atin sa harap ng mga Hapon ngayon. Dino, sinasabi mo bang okay ka lang sa pagiging presidente ni Woods, kahit anong gawin niya? Kahit gawin niyang private army ang Marshall Club United. Ryan, dapat sa iyo ang tungkulin ng presidente. Kaya, hindi dapat ako ang lalaban kay Woods. Ikaw dapat, Ryan. Ito ang dapat ninyong ayusin. Ako ay isang tagalabas. Hindi ako dapat at ayoko makisali. Dino, are you joking with me? Nakita mo ang nangyari sa ring ngayon. Malaki ang pagitan namin ni Woods. Hindi ko siya matatalo. Ryan, you're not unable to beat him. Your issue is that your veins are blocked. Plus, nag-aaral ka na ng martial arts for decades pero hindi mo naiintindihan ang essence nito. Gagamit ako ng acupuncture para gamutin ka, tapos magtuturo. Ikaw ang ilang mga diskarte. Ginagarantiya ko pagkatapos nito, magagawa mong talunin si Woods. Inilabas ni Dino ang kanyang Needle of Seven Dragon at nagsagawa ng acupuncture kay Ryan. Itinuro niya kay Ryan ang ilang mga diskarte at ibinahagi ang kakanyahan ng martial arts. Matapos ang lahat ng pagsasanay na iyon noong nakaraang gabi, tiniyak ni Dino si Ryan. Kapag naunawaan mo ng lubusan ang lahat ng itinuro ko sa iyo, maaari mong hamanin si Woods.
Ngunit ang laban kay Woods ay sa loob ng 3 araw. Sa palagay ko ay hindi ko lubos na maiintindihan ang lahat ng ito sa loob ng 3 araw. 3 araw. Sino ang nagtakda ng 3 araw? Pagdating sa isang hamon, higit na hihigit sa lahat ang kapangyarihan. Hanggat kaya mong talunin si Woods, kahit na tumagal ng 30 araw bago mo siya hamanin, maaari mo siyang pahirapan hanggang sa siya ay humingi ng awa at ibigay. Kusang loob ang upuan ng Pangulo. Hindi ba't hindi tapat ang ganoong uri? Honest. Honest man ba si Woods? Hindi. Nalutas ang problema. Kabanata 236 na tumigil ka. Matapos malutas ang problema ni Ryan, pumasok si Dino sa opisina ng CEO dala ang kanyang kalahating kinakain na burrito. Si Jessica ay malalim sa trabaho, sinusuri ang ilang mga ulat. Tumangala siya at nakita si Dino na papasok, isara mo ang pinto, pakiusap. Nagulat si Dino sa kanyang kahilingan. Sa isang click, sumara ang pinto sa likod niya. Anong meron, mahal? Nakangisi niyang tanong. Nasa opisina tayo, tawagin mo akong mahal, minsan, at natanggal ka. So what if nasa office tayo? Mahal mo pa rin ako. Ako ang boss mo. Para gumaan ang mood, iniabot ni Dino sa kanya ang isang burrito. Mahal na boss, gusto mo ng kagat? Sinabi kong hindi. Bago pa makapagprotesta pa si Jessica, mapaglarong itinulak ni Dino ang burrito sa kanyang bibig. Ang impyerno, Dino. Binatukan niya ito, bahagyang inis, ngunit hindi nagtagal ay inamin niya, sa totoo lang, ito ay medyo maganda. Anything I feed you will taste great. From now on, kainin mo na lang kahit anong ibigay ko sa'yo, Dino said with a mischievous undertone. Naramdaman ni Jessica na may mali sa kanyang mga sinabi, at sa kanyang talas, mabilis siyang nahuli. Pagbabaril sa kanya ng isang mabangis na titig, siya ay bumulong-bulong sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin, lumabas ka. Sige, alis na ako. Ngunit nang magsimulang tumalikod si Dino, hold it right there. Tawag ni Jessica sa kanya. You just told me to leave, and now to stay. Lahat ba ng magagandang babae ay ganito kabilas magbago ang isip? O sadyang napakaganda ng mga tulad mo? Cut the chatter. What's going on between you and Brittany? Kami ni Brittany. Hindi mo ba alam? She's out to get me, would love to see me out of the company. You know she's after me every day, and still, you lured me to her, had her took me to her. Lugar. Hindi mo ba naisip na ibubuli niya ako? Bully you. She's just one person, how could she bully you? Parang sa akin ikaw ang may gawa ng bullying. I want you to accompany her home this time because it's a business trip. Brittany is a long-time employee sa the Matthews Organization, at ito ang 80 kaarawan ng kanyang lolo. Kakatawanin mo ang kumpanya at bibigyan siya ng regalo. Sasama ka ba? Kung hindi, hindi rin ako sasama. Bakit hindi? Dahil hindi ko kayang malayo sa'yo kahit isang araw. Get lost. I bet what you really want is for me to leave you alone. Samahan mo si Brittany sa bahay niya and keep me updated. Wala ka bang tiwala sa akin? Takot na baka maging masyadong komportable ako kay Brittany? You could try. If you dare let anything happen, I'll break your legs and make sure you spend the rest of your life in a wheelchair. 11:00 ng gabing iyon, late na nagtatrabaho si Jessica sa kanyang opisina nang dumating ang gutom. Ipinatawag niya si Dino sa kanyang opisina. Dino, okay ka lang? Bakit hindi ako magiging? Kung hindi ka abala, tumakbo ka at ikuha mo ako ng makakain. Nagugutom ako, at gusto ko ng barbecue mula sa The Third. Ang pangatlo. Halos 10 milya ang layo ng lugar na iyon, sa likod ng Kings. Sa tingin mo napakalayo nito? Oo. Just go, no more talk. Oo, mahal. Sa pagharap sa mabangis na Jessica, walang pagpipilian si Dino. Nang hilingin sa kanya ng kanyang mahal, na kumuha ng isang bagay, mayroon ba siyang ibang mga pagpipilian? Kung tumanggi siya, alam niyang haharapin niya ang mga kahihinatnan. Kabanata 237 Isang sapilitang kamay. Dumaan si Dino sa mga kalsada sakay ng kanyang electric bike,
patungo sa lugar sa likod ng Kings. Pagdating niya, nakita niya ang maraming tao na nagkukumpulan sa malapit. Sa pagtulak, natuklasan niyang may tumalon mula sa isang gusali, ito ay isang babaeng nakauniporme ng King. Pagtingin ng malapitan, may napansin si Dino sa kutis ng babae. May bahid ng dilim ang mukha niya. Ito ay hindi isang kusang pagkilos. Tiyak na nakatagpo siya ng isang masamang bagay, isang bagay na nagtulak sa kanya upang tumalon. Pagtingin niya sa itaas, nakita ni Dino ang isang manipis na tabing ng itim na ambon na bumabalot sa isa sa mga bintana sa ika-13 palapag, na hindi nakikita ng karaniwang tao dahil ito ay aura ng isang masamang espiritu. Tanging isang taong may espesyal na kakayahan, tulad ni Dino, ang makakakita nito. Kung tama si Dino, tiyak na binisita ng babae ang silid na iyon sa ika-13 palapag bago siya tumalon. Sa sandaling iyon, natapos ng medical examiner na si Shitstrong ang pagsusuri sa katawan at nakarating sa isang paunang conclusion. Nagsumbong siya kay Ava, detective, parang suicide. Pagpapakamatay. Saglit na nag-isip si Ava, pagkatapos ay tumango, hayaan ang mga tauhan na gumawa ng talaan nito, kumpletuhin ang pamamaraan, at isara ang kaso. Pinagmasdan ng mabuti ni Dino ang magandang babae, si Ava iyon. Ang mismong taong nagsuri sa kanya para sa DUI ilang araw na ang nakalipas. Siya ay nag-iimbestiga ng isa pang kaso ngayon. Hindi siya dalubhasa sa ganitong uri ng bagay. Ang server na ito, sa palagay niya, ay isang biktima. Nadama ni Dino na dapat niyang ibigay ang hustisya. Bibili sana siya ng barbecue para sa kanyang mahal, ngunit nagpa siya na isantabi iyon para makamit muna ang hustisya. Stepping forward, he spoke out, she didn't jump by her own accord, she was harmed by someone. Tumangala si Ava, nakilala ang pamilyar na kirot sa leeg pagkatapos ng sandaling pag-iisip, ikaw. Anong kalat ang lumabas at halos huli na? Nasaan ang asawa mo? Wala ba siyang pakialam sa iyo? How am I scum? Hindi ko asawa yung babaeng yun last time. Kasamahan lang niya. A colleague. Your colleague would sit in the passenger seat. Your colleague would report you for drunk driving. Nag-drive ba ako ng lasing? Hindi. Tama. Hindi ako lasing sa pagmamaneho, which proves she was lying to prank me. So I'm not scum. You're not scum. Then why are you here spouting nonsense? Shitstrong concluded the girl killed by jumping. Suicide by jumping. This is a living, breathing human life ang pinag-uusapan natin. Napakadali mong nag-aayos sa isang hatol ng walang masusing investigasyon. Sino ba ang nagsabing madali kaming mag-conclude? From the statements we've taken and the victim's social media chat records, she was freshly heartbroken. It's that heartbreak that pushed her to the extreme. She jumped, it's tragic, but indeed a suicide. Paano kung may pangalawang biktima na ang dahilan ng pagkamatay ay pagpapakamatay din? Natigilan sa tanong ni Dino si Ava. Pangalawa. Anong pangalawa? Kung tama ako, sa ika-13 palapag, may isa pang nagbigti. Itinuro ni Dino ang bintana na may bahid ng aura ng espiritu, at idinagdag. Ang tao sa silid na iyon ay dapat na isang lalaki, malamang. Boyfriend ng babaeng ito. Napatingin si Ava sa kwartong tinuturo ni Dino. Iyon ang changing room ng hotel, number 1313, ang kwartong tinalon ng dalaga. Kabanata 238 Suriin muli. Dahil ang room 1313 ang unang pinangyarihan ng insidente, masusing hinanap ito ng pulisya, at pagkatapos, ang pinto ay selyado. Sa makatuwid, imposibleng may nagpakamatay sa silid. You're talking nonsense. Room 1313 kung saan tumalon ang babae. Wala pang 10 minuto ang nakalipas ay tiningnan namin ito, wala namang tao sa loob. Kung hindi ka naniniwala sa akin, dapat kang pumunta doon at suriin muli sa halip na subukang kumbonsihin ako. Tingnan mo ulit. Kung walang tao sa kwartong iyon, huhulihin kita dahil sa pagharang sa mga opisyal na tungkulin, at haharap ka sa 7 araw na pagkakakulong. At kung may nagbigti sa kwartong iyon, hindi ba dapat bigyan mo ako ng isang uri ng pabuya?
Pagkatapos ng lahat, binigyan kita ng isang mahalagang palatandaan, na nag-aambag sa iyong kaso. Emph. Malamig na bumantong hininga si Ava, hindi nagbibigay ng direktang sagot kay Dino, ngunit inakay ang kanyang team pabalik sa room 1313. Malapit na silang makarating sa pinto nang hindi napigilan ni Shitstrong na magsalita. Sarge, tignan mo, buo ang selyo, hindi naman pinakialaman. Imposibleng may nakapasok. I say we ignore the jerk. He's just trying to get your attention because he thinks you're pretty. Laging tense si Shitstrong sa paligid ni Dino na para bang karibal niya sa pag-ibig, dahil hinahabol niya si Ava ng walang tagumpay. Ang intuition ng mga lalaki ay kasing talas ng babae, at sa sandaling nagpakita si Dino, naramdaman ni Shitstrong na may mali, sa paghihinala na maaaring interesado rin si Dino kay Ava. Kaya naman, para mag-iwan ng masamang impresyon kay Ava, sinadya niyang tinukoy si Dino bilang scum. Shitstrong, hinahabol mo ba ang Sarge mo? Kung ikaw nga, I'd suggest not calling me scum in front of her. Heroes love beauties, and beauties love the scum, sagot ni Dino. Ikaw. Galit na galit si Shitstrong at hindi niya mahanap ang mga salita. Nalaman niya na si Dino ay isang ganap na hamak, walang hiya, at isang dalubhasa sa pagsasalita ng crap. Kayong dalawa, putulin mo ang kalokohan, matulis na sabi ni Ava, iminuwestra ang selyo. Sigurado ka bang gusto mong sirain ko itong selyo at hanapin muli? Dahil kung walang tao sa loob, huhulihin kita. Oo naman. Pero kung may tao dyan, may utang ka sa akin. Kung magbibigay ka ng mahahalagang pahiwatig, ito ay isang $200 na gantimpala. Ano? $200 lang. Bakit ba ang kuripot ninyong lahat? Kung alam ko lang to, matagal na akong umalis. Nagsisisi. Siguro. Pero dahil nasa punto na tayo, $200 na. Mas mabuti kaysa wala. Kahit papano ay mabibili niya ako ng barbecue meal. Nang walang karagdagang abala, tinanggal ni Ava ang selyo, at nang bumukas ang pinto, nagulat ang lahat. May nagbigti nga sa loob ng kwarto, at lalaki iyon. Nang ma-verify ang pagkakakilanlan, mas natigilan si Ava. Ang lalaking nagbigti ay nagngangalang Handsome, ang nobyo ng suicide victim na si Jen Flower. Parehong empleyado sa Kings. Si Shitstrong ay nagsagawa ng isang komprehensibong pagsusuri sa katawan, bilang isang propesyonal na medikal na tagasuri. Hindi nagtagal at natapos na niya ang autopsy at nakagawa siya ng conclusion. Namatay ang gwapo sa pagbibigti, the results confirm he hung himself. So, this is also a suicide. I found his suicide note in his pocket. It seems to be a case of a double suicide as a result of a love pact. Kabanata 239 na naka-frame. Shitstrong, sigurado ka ba na ang suicide note na mayroon ka ay sinulat ni Handsome? Kung tama ang pagkakaalala ko, ang pinakamahalagang ebidensya sa isang kaso ay napatunayan. Nang hindi man lang gumawa ng paghahambing sa sulat kamay, nakagawa ka na ng conclusion. Aaron, hindi ka ba natatakot na baka mapalaya ng iyong pangangasiwa ang tunay na salarin? Namula si Shitstrong sa matulis na salita ni Dino. Gustong makipagtalo ni Shitstrong, ngunit hindi niya magawa, dahil tama nga si Dino. Ang kanyang conclusion ay hindi kasing higpit ng nararapat. Sa sandaling iyon, nakakita ang isang miyembro ng team ng isang tala-arawan sa mga gamit ni Handsome, na tila isang love journal sa pagitan ni Handsome at Jen Flower. Matapos ikumpara ang sulat kamay, malinaw na ang suicide note ay hindi sinulat ni Handsome. Shitstrong, kahit isang bulag ay nakikita ang dalawang sulat kamay na ito ay hindi magkatugma. Ang tala ng pagpapakamatay at ang journal na ito ay malinaw na hindi sa parehong kamay. Sa tingin ko ngayon ay maaari mong bawiin ang iyong conclusion tungkol sa pagpapakamatay ni Jen Flower. Giit ni Dino. Hey! Shitstrong scoffed. Scound Dino, sibilyan ka lang, ano ang nagbibigay sayo ng karapatang maglabas ng ganyang kalokohan dito? Kahit na peke ang suicide note, hindi nito mapapatunayang pinatay si Handsome. Posibleng may iba siyang nagsulat.
Ang kanyang tala o kahit na siya ay nagpeke ng isang tala ng pagpapakamatay bago pinatay ang kanyang sarili. Nagpeke siya ng suicide note tapos pinatay niya ang sarili niya. You think that's plausible? Anything is possible. Pagkatapos mag-isip-isip sandali, kumpiyansa na sumagot si Shitstrong, bukod sa note. Hinanap namin dati ang room 1313, at hindi nagpakamatay si Handsome dito sa oras na iyon. Ngayon ay patay na siya dito, at mula sa pinangyarihan ng krimen, walang ebidensya ng pagpasok ng isang third-party katotohanan, at hindi ito nakakaapekto sa katotohanan ng pagpapakamatay ni Handsome. So, Shitstrong, ang huling conclusion mo ay parehong si Handsome at Genflower ang nagpakamatay, hindi ang pagpatay. Isinasara mo ang kaso ng ganoon lang. These were 2 leaves. You're just going to brush it off. Nilingan ni Dino si Ava, na may masamang mukha. Sarge, ganito rin ba ang tindig mo? Hindi agad nakasagot si Ava. Nalilito siya, hindi sigurado kung paano lalapitan ang kaso. Ngunit sa dalawang sunod-sunod na pagpapakamatay, ang isa ay nag-iiwan ng kadudadad ang tala, kailangang may higit pa sa kwento. Ito ay hindi isang simpleng pagnanakaw. Mga buhay ng tao ang nakataya. Paano niya, sa mabuting budi, isasara ang kaso bilang isang dobleng pagpapakamatay kapag may malinaw na mga problema? Ang layunin niya bilang isang pulis ay humingi ng hustisya, mahuli ang bawat kriminal, at tiyakin na ang lahat ng mga biktima ay tinatrato ng patas. Biglang may naisip si Ava. She glared coldly at Dino. Scum, you're the one who insisted Handsome killed himself in this room, so you're a prime suspect. Therefore, you must assist us in clearing up this case. Otherwise, ikaw ang may kasalanan. Whoa, whoa. Just because you're pretty, you get to falsely accuse me. I gave you with crucial information, and we had a deal. Kapag nakumpirma na may nagpakamatay sa kwartong ito, dapat kang magbigay ngayong napatunayang tama ako, hindi mo lang ako binabayaran, kundi sinusubukan mong arestuhin ako bilang sospek. Kabanata 240 Pagtatanong ng isang babae. Hey! Isang malamig na tawa ang binigay ni Ava kay Dino, nakatingin sa kanya na parabang tinatitigan niya ang isang kilalang kontrabida. She challenged him, kung hindi mo pinatay si Handsome, paano mo nalaman na nandito siya? Kung gusto mong maiwasan ang pag-aresto, kailangan mong patunayan ang iyong inosente. Maaaring kulang sa solusyon si Ava, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang instincts na malamang na may alam ang hamak na ito. Desidido siyang suyuan ang anumang itinatago nito. Patunayan mong inosente ako. Nakita mismo ni Dino ang intensyon ni Ava at tumugon ito ng masayang kilos. Sarge, are you probably clueless about the key point of the case? Is that why you're trying to frame me, wanting my help to solve it? Ang paglalantad sa mga diskarte ni Ava ay nagdulot sa kanya ng pangangati. Frame you. Bakit ako magtatayo ng mababang buhay na tulad mo? I'm just carry out the law. Paano mo nalamang nandito si Handsome kung hindi mo siya pinatay? At saka, pagkatapos na ilabas ni Shitstrong ang suicide note, ikaw. Agad na tinanong ang sulat kamay. So either pinatay mo si Handsome, o may alam kang mga hindi nabubunyag na sekreto. Kung hindi mo alam kung saan magsisimula ang kaso, maaari mo lang hilingin ang payo ko. Huwag mo akong paglaruan. Mukha ba akong bata sa iyo? Hindi na nakapag-abala pa si Dino at tumalikod na para umalis. Naramdaman na niya na ang taong responsable sa pagpatay kay Handsome at Genflower ay umalis na sa hotel at ang kasong ito ay hindi na agad mareresolba. Nagplano si Dino na maghintay hanggang sa palamigan ni Ava ang kanyang ulo at mapagpakumbabang humingi ng patnubay sa kanya bago ipakita sa kanya kung paano ay crack ang kaso ng hakbang-hakbang. Tumigil ka. Hinarang ni Ava ang daan ni Dino, madiin sa kanyang mga salita. Kung hindi mo ako bibigyan ng anumang impormasyon ngayon, huwag kang umasang aalis dito. Isasama kita para sa isang 72 oras na interogasyon. Seryoso si Ava. Kahit nakasuhan niya si Dino bilang sospek, maaari lang niyang ikulong si Dino ng hindi hihigit sa 72 oras.
Kung hindi siya nakakuha ng anumang kapaki-pakinabang na impormasyon sa loob ng panahong iyon, kailangan niyang palayain siya. Pagkatapos ng lahat, alam na alam ni Ava na sa kabila ng pagiging scumbag, tiyak na hindi mamamatay tao si Dino. Tiyak na hindi niya ginawa ang dalawang pagkamatay ng gabing iyon. Gayunpaman, ang scumbag na ito ay kailangang malaman ng ilang impormasyon sa loob. Kung hindi, hindi siya maaaring hulaan ng eksakto. Kung bakit ipinasok ng hamak na ito ang kanyang sarili sa gulo, tiyak na hindi ito para sa hustisya. Sinusubukan lang niyang kunin ang atensyon ni Ava. Iyon nga ang dahilan kung bakit walang kinikimkim na pagmamahal si Ava kay Dino. Walang magandang babae ang nakakaramdam ng anumang positibo para sa isang hamak. Damn, girl, seryoso ka ba? Hindi nakaimik si Dino. Upang maiwasan ang pag-aresto, maaari lamang siyang magbigay ng kaunting impormasyon. Ang tala ng pagpapakamatay na ito ay ang tagumpay. Ang taong pumatay kay Handsome at Genflower ay malamang na isang empleyado ng hotel. Kaya, maaari mong ihambing ang sulat kamay sa tala sa lahat ng mga empleyado ng hotel. I bet na makikita mo ang lahat ng kapaki-pakinabang na impormasyong kailangan mo. Agad na napagtanto ni Ava ang halaga ng kanyang payo, na iniisip sa sarili, ang mababang buhay na ito ay talagang matalino. Ang diskarte na ito ay talagang isang mahusay na pamamaraan. Sa kabila ng panloob na pagpuri kay Dino, si Ava ay hindi tungkol sa pagbibigay sa kanya ng kasiyahan ng pagkilala nito ng malakas.